Paano mo sinelebrate yung Teacher's Day kahapon? My message for the future educators. Future educators. Para sa mga future educator, Happy Teacher's Day! yun, what's happening mga isims? Ngayong araw na to ay October 6, kakatapos lang ng celebration ng Teacher's Day kahapon, Sunday. Just want to appreciate all the teachers out there na hindi napapagod, no, na turuan ng mga estudyante sa makabagong henerasyon. To be honest, ang laki na talaga ng pinagbago ng generation ngayon. Mas naging advanced, mas gumaling, mas naging creative. Hindi ko alam pero mas naging makulit din, mas naging expressive sila pagdating sa kanilang nararamdaman. Ngayon, ngayong araw na to is the celebration, no, ng founding anniversary ng school kung saan ako nagtuturo, which is PCU. Ang kailangan kong suotin ay barong. Yung problema, wala nang kasyang barong sa akin. Ngayon, pupunta tayo sa Divisoria para maghanap ng mga barong doon. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ngayon pupunta kami na ng Dragon 8, which is meron din doon at marami doon. Tingin tayo, ito na yung Dragon 8. Actually maraming ano dyan, maraming barong, maraming Filipiniana, kaya bili kayo dyan. Sa Ilaya, maraming anik-anik, mga tela. Sa Tabora, anik-anik, souvenir, kaya bili kayo dyan. So yun, kakain muna kami dito sa Dragon 8. Nandito kami ngayon sa food court. And kasi anong oras na rin naman na. Ayun, 11:27 na. Ang last stop na namin sa Tutuban. So ang pinakamura na nakikita namin so far, yung doon sa may bungad lang, 1.4 siya na coat barong. Ang target ko kasing suotin ay coat barong. Ang presyo ng mostly ang pinakamura talaga na presyuhan ng barong ay 700 pesos. 700, 1K kung barong lang. Pero kung coat barong, ang pinakamura na napagtanungan namin is 1.4, 1.5, 2K, 2.5, 3K, 4K, tas 5K, 5.5. Sa Tutuban, check namin kung meron doon. Another thing, nakadepende rin sa tela, yung magiging price. The more na nagmamahal, the more na mas gumaganda yung quality ng tela. Actually, ang budget ko lang talaga is 1,000 lang. Pero sagad na natin ng 1.5, 1.4. Ayan, para at least hindi siya hassle pag sinuot. Tsaka next year kapag buwan ng wika, may masusuot ka pa na mas maayos. Kakain muna kami, then check tayo dun sa may Tutuban. Let's go. Pupunta na kami ng Tutuban, kakatapos lang namin kumaon. So tignan natin kung meron dun. Kung wala, balik tayo dun sa una namin pinagtanungan kay nanay na coat barong na worth 1.4. Ano yung ganda ng daanan, no? Sobrang sikip eh. Sikip. Ganun to kaganda yung daanan dito sa Divisoria. Doon tayo galing. Dito na kami sa Tutuban. Ayun o. Bonifacio Shrine. So dito kami sa may cluster building banda ng Tutuban Center Mall. Dito talaga yung bilihan ng mga barong ng mga Filipiniana. So try natin. Dito sa second floor puro formal like barong Filipiniana. $2,000. Hindi ko pag sobrang payat mo kasi tas nagbarong ka pa. Burol. Parang ano na lang, burol na lang eh. Think, Mark! Think! Magkano po yung mga ano niya, te? Coat barong? Yun nandoon. Ayun na yung last price niya, te, 2,000 po. Thank you po, ate. Dito, so far 2,000 pa din.
Depende pa rin dun. Oo, ganda. Ang ganda niya. Ang ganda na ito. Ang ganda. Mayon Volcano. Ganda. Kasi ito, bahay kubo. Ganda. Ganda ng bahay kubo. Magandang mag-ukay dito, guys. May magandang mag-ukay dyan. Legit na shoes. Running shoes. May ano na rin talaga. Innovation ng barong. May mga design na para hindi masyadong plain. Sweet touch pa din ng culture ng Pilipino. Madami dito. Pero problema lang, hindi natin pwedeng videoan lahat kasi ano yun, sariling design nila. Marami kayo dito makikita sa second floor. Itong ganda rin na ito. Ang ganda ng kulay na ito. Makapal siya. Magkano po sa ganito ate? 3.5 po. Ganda. Ito. May mga icon Filipino. Sa Papa Dudut. Alam kong inuto lamang ako ng aking anak. Adik, adik, adik. Nakabili na kami, pabalik na, pauwi na. Ligo na lang, tas punta sa PCU. Let's go. Ayun, so nandito na tayo sa venue. Kasama ko na sila. Formal. Ito na yung nabili kong barong kanina na worth 1.5 pesos. Ito pa iso. Sucks lang, everything is borrowed. Ano lang, parang banang weekend celebration lang to. Recycle lang to mula nung August pa eh, kaya ayun. Pero nag-rubber shoes kasi modern Filipiniana ang tema ng outfit natin for today. Hi everyone, update ko lang kayo. Andito po kami ngayon sa Manila Hotel. Sineselebrate po natin ang 79 founding anniversary ng PCU. And I'm with my camera and let's go, let's take a picture. Come on! Yan, I do have a crop barong coat tonight. And mesh black inside. Yeah, that's it. 12 seconds later. Yun. So, kakatapos lang namin kumain. And dahil celebration to ng di lang ng Foundation Day, pati na rin ng Teachers Day, tatanungin natin sila kung paano nila celebrate ang Teachers Day. Natulog. Actually, hindi ko celebrate kasi na-celebrate na siya way like last week pa. Kasi naka-schedule naman yung mga teachers sa PCU na mag-celebrate ng Teachers Day. Tapos, ang ginawa ko yesterday, nag-heart lang ako ng mga posts about Teachers Day. And then, isa sa mga significant thing na ginawa ko yesterday is yung binasa ko yung shinare mong post about bumping messages. Nawawala na yung essence ng greeting kapag binabump. Paano mo sinelebrate yung Teacher's Day kahapon? I celebrated it with the thing that I really deserve. I sleep a lot because teachers deserve a lot of rest and sleep. Paano mo sinelebrate ang Teachers Day kahapon? Bali kasi in my case, nagsabay siya sa birthday ng kapatid ko. So, hindi ko rin talaga totally napansin na Teacher's Day pala kahapon. Siguro na-spend ko yung araw with my family, with my siblings, ayan, tsaka yung mag-ina ko, yun, yung kasama ko nung araw na yun. Paano mo sinelebrate yung Teachers Day kahapon? Kahapon, nanood ng PBA. Paano mo sinelebrate ang Teachers Day kahapon? Actually, wala sa bahay lang. But in terms of celebration, I think sa faculty, during faculty hours. So, for me, that is the day and the time na nag-celebrate. The moment na nagkaroon ng time for every teachers, hindi lang for senior high school, even from the other departments sa buong university, yung event na ginawa for teachers
para sa akin, ayun yung naging pinaka-celebration ng Teachers Day. Hindi lang sa akin as a teacher, but together with the faculty within the department, especially sa mga kaibigan ko na mga teachers. Paano mo sinelebrate ang Teachers Day, World Teachers Day kahapon? Nag-celebrate ako, pumunta ako sa Tagaytay yesterday and nag-sky ranch po ako yesterday. Shala siya. Paano mo sinelebrate kahapon ng World Teachers Day? Hindi ko siya sinelebrate. Kasi ang sinelebrate namin kahapon, anniversary namin. Kasi ng Saturday. So, lumabas kami ng Sunday. Ayun lang, family day. Last Monday, I don't know the exact date, basta before October 5 yon. When my students surprised me. Actually, minayday ko pa yung video nun na totoong galit talaga ako sa kanila kasi sobrang for the past few weeks sobrang dami ng mga pangit na nangyayari. Sobrang pinasakit nila yung ulo ko, sobra Sapira. Ano ba, Sapira? Sa lahat ng nangyari na yun, unexpectedly pa rin nila akong na-surprise. Hindi ko pa rin talaga alam na ayun na yung araw na surprise na nila ako for Teachers Day. Binigyan nila ako ng cake ng aso. Ang taon na ba tayong nagtuturo? Since 2018. Since 2018. So that is 8 years? 7 to 8 years na. Math major pero hindi na compute no? Think, Mark! Think! Pito ata? Pito. 7 years to be exact. How do I celebrate Teachers Day? Well, I celebrated past tense, diba? Sorry, math major kasi, no? Yoin. I celebrated Teachers Day in a most simple way. Yung mga previous students ko and also yung mga new students ko ngayon ay binati ako ng Happy Teachers Day. Actually, ma'am, unlike you, wala kaming talagang actual celebration kasi hindi talaga kami nag-meet ng Teachers Day. But it's okay, guys. Naintindihan ko naman yun ang mga nakshi ko masyado ng maraming binabayaran yan. Yes. Anong sabi nga nila? It is the thought that counts. Ayun. Ay, shoutout nga pala sa Shadrack. Hindi ako nakalimutan. Binigyan akong choco mucho. Tsaka, ano yun? Flower. Yes. Siguro, lagi lang nilang tandaan na kung ano yung ginagawa nila sa kasalukuyan ay may malaking epekto sa hinaharap. Anong message mo sa mga future educator? Ito sinasabi ni Ma'am Tagalog, mahalin lang yung trabaho at saka yung estudyante. Anong message mo for the future educators? Dati sa atin lang to sinasabi na, but to all the future educators out there, sa mga nag-aaral at magtuturo na, continue to strive for teaching, and besides teaching, wag natin kalimutan na lagi din tayong may matututunan. So maganda yung profession natin, lagi nating dapat uulitin ko to, ikakapti-otep yan. Continues to strive for learning kahit teacher tayo, meron pa ring paraan para lagi tayong matuto at matuto. Ayun, yun lang. Next, anong message? Anong message mo sa future educators? Sa future educators, don't lose hope and always think positive. You know, alam naman natin na yung pagtuturo is a blessing coming from the Lord, and yes, nakakapagod pero fulfilling siya in the end. And I hope na magpatuloy tayo maging teacher someday. My message for the future educators, sana hindi mawala yung passion kasi this teaching is all about having the burning desire to go to school every day to teach, and mahabang pasensya. Ano naman ang message mo sa mga future educator? Run. I guess it is more of prepare your hearts, because this profession is more of doing it with the heart, because if you cannot do this without a heart, you cannot last long, and you cannot serve students without doing it with your heart. So prepare your hearts, be passionate in doing such things. Message ko is maging busy kayo na i-equip yung sarili ninyo with knowledge,
and not just knowledge but also values that you can teach to your students. Kasi naniniwala ako na mas mahalaga yung values nila kesa sa taas ng education na marating nila sa buhay, because values is something that they can always bring along with them kahit na tumanda sila at saan sila dalhin ang kanilang mga paa. Our message for the future educator. So, isa lang naman yung masasabi ko, guys. Teaching is a calling. So, if you feel like kailangan ka ng mga kabataan natin then pursue education, habaan po yung pasensya. Pero, promise guys, may enjoy nyo naman yung teaching. Share ko lang din, one of the most fulfilling thing na mararamdaman ninyo once na magturo na kayo is maliban sa kapag na-appreciate kayo ng estudyante nyo, is kapag nagkaroon kayo ng impact for them. Like, darating dun sa punto na yung estudyante mismo yung magsasabi nun sa'yo, don't claim it na nagkaroon ka ng impact sa kanila. Mas fulfilling kapag sa kanila mismo nanggaling yon. Like, I have students na nag-educ din kasi na-inspired daw sila kung anong klaseng teacher kami. Ayun. So, yun lang. My message for the future educators, isa lang, mahalin yung pagtuturo. Yun nga, sabi ni Ma'am Donna, that education is a calling and a passion also, no? Madaling sabihin na, nagtuturo ka lang. Pero behind that, marami kang responsibility lalo na sa mga bata, hindi lang sa mga paperwork, sa bata. Hindi ka lang humaharap kasi sa loob ng classroom para ngumiti, magturo kung ano yung subject na tinuturo mo. Kumbaga, sasabi ni Ma'am Donna na impact, tama yon, totoo. Kasi may mga students talaga na bumabalik para sabihin, magkwento ng journey nila sa college life and also yung natapos nila. So yun, mas fulfilling. 12 seconds later. Boom! Yan, yun lang yung naging ganap ko. Nagganap at bumili ako ng coat barong base dun sa budget ko, which is 1.5. Nakakuha naman ako. Basta magganap lang talaga kayo sa Divisoria. And yun, nag-interview lang ako ng mga teachers from different department, no, about their message at ano yung ginawa nila during Teachers Day. And ang gusto ko lang sabihin para sa video nito is, kahit hindi man Teachers Day, i-appreciate natin ang lahat ng teacher sa mundo. Dahil iba yung sakripisyo na ginagawa nila. Mapapublic man yan, no? Mapaprivate. Hindi natin alam, may mga pinagdadaanan din sila. No? So dito ko natatapusin itong vlog. Like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng interview at experiences, no, ng mga teacher. May gusto kayong itanong sa mga teacher. And also, kung gusto nyo namang maglibot tayo around Tondo, no, babaguhin ko yung perception nyo sa Tondo. At saan ba yung mga lugar sa Divisoria na maaaring yung pagbilan ng mga bagay-bagay na kailangan natin. So that's it for today. All the love as always, and treat people with kindness.